Okay, good morning mga ka-faith. Welcome po muli sa isang namang Sunday na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para po sa kanyang gawain. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Mike Tan ng Faith Bible Church. So, a quick question mga kapatid. Dito po sa dinadaanan natin na pandemic na situation, no? Alam natin na nahaharap tayo sa isang matinding labanan, and most of the time pinanghihinaan tayo ng loob kasi yung nakikita nating mga pangyayari sa paligid natin, yung mga iritasyon na nakapaligid din sa atin, yung mga kaganapan na minsan parang hindi natin magustuhan, pero ito ay nangyayari, ito ay nagaganap sa ating paligid. So paano natin to lalabanan? Paano tayo makaka-cope sa ganitong pakikipaglaban? So sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol po sa battle plan for believers. A battle plan for believers. Kasi naniniwala po tayo na tayo ay nasa isang pakikipaglaban. Ang buhay actually ay isang pakikipaglaban. And gamit po nitong mga nangyayari ngayon sa ating paligid, itong pandemyang ito na talagang pumipilay sa ating bansa, marami pong mga bagay na kailangan nating i-process sa ating isip. Maraming mga bagay na kailangan nating harapin at tindigan at labanan, no? Kasi kagaya ng sinabi ko nung nakaraan, evil times are here, and marami ng bad things na nagaganap sa ating paligid. So paano tayo lalaban? We need a battle plan para makakope sa bagay pong ito. Ang ating key verse po ay mula sa Nehemiah chapter 6 verse 1 to 15. And mamaya po during sa ating preaching, I will be reading it, yung kabuuan nitong verse na ito, dahil kailangan nating maintindihan yung proseso po na pinagdaanan ng ating main character. Walang iba kundi si Nehemiah. Pero bago po yon, tayo po magsimula sa panalangin. Heavenly Father, once again we are thankful dahil patuloy po kayo na namamagitan sa amin. Kayo po ang Diyos na may-ari ng lahat. Kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At higit sa lahat, Panginoon, kami po ay nagnanais na maitaas lamang kayo, madakila kayo at mahayag kayo. Amang banal, patubayan niyo po ng inyong banal na espiritu ang pag-aaral namin sa umagang ito upang ang mensaheng ito, Panginoon, maging makapangyarihan at makarating sa mga nais ninyo na makarinig nito, Panginoon. Yung mga tao po na nangangailangan, na nasa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa buhay nito at nag-i-struggle sa mga maraming bagay na nasa kanilang isipan. Patubayan niyo po, Panginoon, ang inyong gawain sa umagang ito na kayo lamang ang madakila, kayo lamang ang mag-glorify, at higit sa lahat, mapagsilbihan namin kayo sa pamamagitan po ng ministeryong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Muli, Amang Banal, sa inyo lamang aming papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Tuloy natin. So, a battle plan for believers. We are in day 126 na, no, mga ka-faith. And yung patuloy na pananalasa po nitong virus ay talagang hindi na natin masabi. Nasa 60 plus na tayo. 61 o 62 yata, 63,000 na positive, no? So, hindi ko na alam kung paano kayo na apektuhan nito kasi minsan hindi nahagip ng imagination natin. Minsan kasi akala natin okay, paglabas natin ng bahay, paglabas natin ng paligid, parang okay lang naman. Pero itong mga balita na lumalaganap, mababalitaan mo na lang sa lugar ninyo, meron ng ganitong kaso, sa kabilang lugar meron ng ganitong kaso, tapos minsan isang opisina, isang trabaho nagsasarado dahil nagkaroon ng positive, kailangan nilang ma-quarantine. So, itong mga bagay nito ay umaapekto sa atin. Pero ang tanong, kapatid, sa kalagitnaan nitong pandemyang ito, meron ba kayong mga bagay na nais nyong gustong gawin? Meron ba kayong mga bagay na parang sa loobin ninyo na gusto nyo sanang mangyari, pero andyan yung mga hadlang, andyan yung mga balakid. At kung halimbawa, kahit na wala itong pandemyang ito, kahit wala itong virus na to, minsan naman ang nagiging problema natin is yung mga kumakalaban sa atin. May mga direktang mga kalaban na nagsisilbing obstacle para magawa natin yung mga gusto nating gawin sa buhay pong ito. So sa umagang ito, pag-aaralan natin paano natin i-cope yung mga ganitong sitwasyon. Paano tayo haharap sa ganitong parang sobrang anxiety na sitwasyon. Na andyan lang yung panganib ng kamatayan, nandyan yung takot sa bawat isa sa atin, nandyan yung looming na economic meltdown dahil sa
industriyang nagsasarado at sa mga maraming trabahong nawawala. Nandiyan yung struggle ng ating pamahalaan para makakope. And then, yung individual struggle din natin, no, para magpatuloy at mag-survive dito sa sitwasyong ito. Lilipas din lahat, no? Pinaglalabanan natin lahat ito. We are all in this together. So, ang point natin, mga kapatid, ito ay isang labanan. Ito ay isang pakikipaglaban, at dahil sa ito ay pakikipaglaban, kailangan natin ng isang matinding battle plan. At sa umagang ito, ang pinaka-example po natin, walang iba kundi si Nehemiah. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ni Nehemiah, at kung ating pag-aaralan, marami po tayong mga bagay na mapupulot sa example po ng Bible character na ito, no? So, number 1, the call of commitment, no? The call of commitment. Si Nehemiah po ay isa sa lingkod ng Diyos, at nandun po siya sa komportableng lugar. Actually, siya isang cupbearer ng hari, si King Artaxerxes sa Persia. So, komportable siya doon, maganda yung kanyang posisyon, wala namang obligasyon para gawin niya itong susunod na malalaman nating ginawa niya. Pero for some reason, meron siyang desire sa kanyang puso, at meron siyang malalim na kalungkutan na gusto niyang ma-address. At yun ay walang iba kundi yung matulungan ang kanyang mga kababayan doon sa Israel. Kasi nga, nabalitaan niya na ang Jerusalem ay basag na yung wall. At noong mga panahon na yun, importante ang pader para maproteksyonan ang isang syudad. So, wala na siyang proteksyon, at yung mga kalaban nila ay labas-masok na sa syudad. So, prone sa maraming krimen, prone sa atake ng kaaway, kawawa yung kanyang mga kababayan at nangihingi ng tulong, no? Pero walang tumutulong sa kanila. Sa ganitong kalagayan, si Nehemiah na komportable sa kalagayan ng kaharian ng Persia, nabalitaan ng bagay nito at nadudurog yung kanyang puso. Actually, a sign of a true leader is kung meron siyang empathy sa mga tao. Mahirap kung makakarinig tayo sa isang pinuno na sabi, hindi naman ako apektado, wala naman akong issue diyan. Pero kung ikaw ay leader, dapat malaman mo na ang responsibilidad ay nakaatang sa iyo para tumulong at maging gabay at patnubay at tagapagligtas at tagapagsalba sa iyong mga kababayan, no? So ganun ang naramdaman ni Nehemiah. Sobrang nadudurog yung kanyang puso. Kaya yung panalangin niya sa Nehemiah chapter 1 verse 11, sabi niya rito, "O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari." Kasi sa puso ni Nehemiah, gusto niyang humingi ng tulong sa hari, which is si King Artaxerxes ng Persia, para hayaan siya na makabalik sa Jerusalem and bigyan siya ng otoridad na gumamit ng resources para makatulong sa kanyang mga kababayan na ma-build uli yung wall at maibalik yung security ng kanilang syudad, no? So, at yun po ay isang bagay na prayer item ni Nehemiah. Bago niya inilapit sa hari, inilapit niya muna sa pinakamakapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Diyos, which is magandang bagay, kapatid. Kapag tayo humaharap sa anumang bagay na nasa ating isip, huwag nating kakalimutan, unahin natin ang pananalangin. At manalangin tayo sa Diyos. Tapos pansinin niyo yung content ng prayer niya. Ang sinabi niya rito, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Ang content ng panalangin niya ay para sa ikararangal ng Diyos. Okay? Hindi sa ikararangal ng sarili niya, kundi sa ikararangal ng Diyos, no? Nais kong gawin ito para sa glory ninyo. Nais kong gawin ito para itaas kayo. Nais kong gawin ito para mapaglingkuran kayo. At yung mga ganong panalangin, kapatid, ay angkop sa kagustuhan ng Panginoon dahil siyempre, He is worthy of all praise. At siya po naman talaga yung dapat nating pagtuunan ng ating pinakamataas na papuri at pasasalamat. Dahil ang lahat naman ng taglay natin ay galing sa Panginoon. At wala pong nagaganap sa mundong ito na hindi ayon sa kanyang kagustuhan. Now, it is good to always seek out God's heart on the matter and let His will prevail over your own. Dapat yung will ng Diyos ang mag-prevail, hindi yung sarili mo. Kaya pag naman magsisimula ka ng business,
Ay Lord, eto, naisip kong business, ginawa ko, paki-bless naman. Huwag ganon, kapatid. Dapat bago mo palang gawin yan, bago mo pa isipin yan, ipanalangin mo na, Panginoon, ano bang magandang business? Panginoon, ano po ang dapat kong gawin? Panginoon, binuksan niyo po itong opportunity na to, ano yung nais niyo para sa akin? So, unahin niyo lagi ang panalangin. Kapag kayo ay nakatanggap ng isang call of commitment, it is good to open with prayer. Kailangan simulan sa panalangin. Kung yan ay isang bagay na pinagagawa sa ng Panginoon, unahin mo sa panalangin din sa Panginoon. So, yan po ang ginawa ni Jeremiah. Second, mga kapatid, kapag tayo po ay tumugon sa call of commitment, number 2, we should face the opposition of hate. Facing the opposition of hate. Laging merong kalaban. Laging merong mga tao na kakalaban, na gusto kang kontrahin. Laging may mga tao na taliwas ang kanilang iniisip dun sa gusto mong mangyari para sa isang bagay. Lalo na yung kung kagustuhan ito ng Diyos. And the opposite of darkness is always light. And also, the greatest test for love is hate. No? Kasi yun naman talaga. Kung ikaw ay kumikilos dahil sa pag-ibig, ang kalaban mo is yung mga taong kumikilos dahil naman sa galit o puot. Okay? So yun lagi yung opposite niyan eh. Now, ang panalangin po, ang ginawa po ni Nehemiah ay nanalangin siya sa Diyos para mangyari ang bagay nito. So, tinugon ito ng Panginoon at siya is binigyan ng sulat ng hari para magpunta sa Jerusalem, taglay ang 3 sulat na nagbibigay sa kanya ng authority as a governor of Judah, no, para dalhin yung mga resources doon at matulungan na maitayo ang wall ng Jerusalem. Binigyan siya ng authority ng hari. Binigyan siya ng resources. So meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority. Kaya lang pagdating niya doon, may mga tao na nakapwesto noon na nandun din sa katungkulan na merong agenda laban sa kanyang gustong gawin, no? Sabi rin sa verse 10 ng chapter 2, nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. So kita nyo, itong mga taong ito, nasa posisyon sila, wala silang ginagawa kasi hinahayaan lang nila, gusto nilang ganun lang ang sitwasyon. Nabutas yung mga pader, na helpless yung mga tao, kasi wala naman silang pakialam dahil itong si Sanballat ay Horonita, at ito namang si Tobias ay isang Amonita, mga kalaban ito ng Hudyo, kalaban ng Jew. So meron silang malalim na galit. At nung malaman nila na merong dumating para proteksyonan at bigyan ng ayuda itong mga Hudyo, ayaw nila yun. So nagalit sila. And then sa verse 19 ng chapter 2, ngunit nang malaman nito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem, no, 3 sila, na taga-Arabia naman, pinagtawanan nila sila Nehemiah at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimaksik ba kayo laban sa hari? So, hindi nila alam, hindi nila kilala si Nehemiah, ang di nila alam, merong authority si Nehemiah from the king para gawin yung bagay na yon. And yet, ang unang pukol nila, paninirang puri, ang unang pukol nila ay pagtatawa o paninira, panghahamak. No? Kasi yun ang mga ginagawa ng mga nandiyan sa paligid na umiiral yung galit at puot sa kanila. No? Ang kanilang armas, paninira, panlalamang, no? Yun ang ano nila. And paliwanag din natin yung makaraang mga pag-aaral natin. Ito naman kasi ang ministry ng ating kaaway. Sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Kaya nga sinabi ko sa inyo nung previous preaching, kapag nangyayari na sa paligid natin na lumalaganap na yung ganyan, yung pagpatay, lumaganap yung pagnanakaw, lumalaganap yung mga paninira, no? Nagsisiraan na tayo, yung deception, yung fake news, kumakalat na. Tandaan nyo po, kumakalat na yung mga bagay na yan, ibig sabihin na mamayagpag ang kasamaan. Evil times are here. No? Yan po ang isang sign na umiiral at namamayagpag ang kasamaan sa ating paligid. So anong dapat natin gawin? Dapat maging alert, alisto tayo. Lalong-lalo na kung tayo ay mga alagad ng Panginoon at tayo po ay taga sa liwanag. Ayaw ng mga nasa dilim ang pagdating ng liwanag. Ganun po yun. Laging ang contrast ng darkness is always light, and ang contrast ng mga nagmamahal ay of course yung mga nasa puot o nasa galit. So we have to be prepared to face the opposition
of hate. At isa pa mga kapatid, bakit ba malalim na lang ang galit nitong sina Sanballat, si Tobia, at si Gesem? No? Kasi nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, si Sanballat po ay isang Horonita. Galing po ito sa lahi ng mga Moabita. Samantalang si Tobias naman po ay isang opisyal na taga-Ammonita, mga Ammonites, no? And then si Gesem naman ay taga-Arabia. Itong mga taong ito ay nagmumula sa mga lahi na ayon sa kasaysayan po ng Israel, sila yung mga pinalayas sa Kanaan nung dumating ang mga Hudyo doon. Sila yung pinalayas ng mga Israel doon at inoccupy yung promised land. So naalis sila sa kanilang lugar, kaya malalim ang galit nila sa mga Hudyo. Meron silang malalim na deep-seated na anger and hatred para sa lahi ng mga Hudyo. So itong mga taong ito na nagdadala ng matinding puot na ganyan ay merong hidden agenda lagi. So ingatan po natin mga kapatid, kung makaka-encounter tayo ng mga tao na merong malalim na galit sa atin, minsan yung mga taong yun ay kumikilos dahil gusto ka lang sirain, dahil ayaw kanilang magtagumpay, at itong mga taong ito ay alipin ng kanilang galit na hindi na sila nakakakilala ng tama at mali. No, yung mga action nila ay born out of anger. Ganon. Kaya hindi po sila nakakagawa ng tama. Ganon. Kaya dapat po tayo mag-ingat sa mga taong ito. So si Nehemiah naman ay matibay ang kanyang posisyon dahil kagaya ng sinabi niya rito, at sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpapala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Nung lumapit po si Nehemiah sa mga tao, sa mga Israelita, para ipaliwanag na nagpunta siya roon, para gawin nila itong proyektong ito, pinaliwanag niya na bukod sa kautusan na galing sa hari, nasa kanya pa yung pagpapala ng Diyos. So dalawang form of authority ang dala ni Nehemiah at ipinaliwanag niya sa mga tao. Kaya nung pinaliwanag niya to, naintindihan ng mga tao, okay, so nasa iyo ang favor ng Diyos sa gagawin natin ito, and meron ka pang authority ng hari, so bakit hindi? Kaya nagsimula silang gawin ang bagay na ito. No? So importante mga kapatid, kapag alam mo at meron kang conviction na yung pinagagawa sa iyo ay pinagagawa sa iyo ng Diyos at nasa panig mo ang Diyos, dapat maging firm ka sa kung ano man yung kailangan mong gawin, kung ano man yung kailangan mong simulan, no? Kasi nandun po magmumula ang iyong katatagan. And then sinabi niya pa rin sa verse 20, sinagot ko sila nung naka-encounter na siya ng pakikipaglaban mula kila Sanballat at Tobia, sinagot sila ni Nehemiah. Sabi niya rito, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo ay walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. So bukod sa sinabi ng ito ni Nehemiah na ang Panginoon ang magpapatagumpay sa kanila, sinabi niya rin yung magiging outcome. Wala kayong parte dito. Intindihan niyo po? So ganun din tayo mga kapatid. Kapag tayo po ay nahaharap sa isang conviction na isang bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, whether magre-rebuild ka ng isang bagay o meron kang sisimulang bagay o meron kang gustong kailangan mong gawin na isang proyekto anuman, at alam mong nasa panig ka ng Panginoon, maging matatag ka, no? If you know who stands with you, be firm. Pag alam mo na nasa likod mo ang gabay ng Diyos, maging matatag ka. Kasi yan ang sinasabi. And then pinaliwanag din ni Nehemiah, kayo na kumakalaban sa akin, wala kayong magiging parte dito sa mangyayaring ito na tagumpay. Alam niya, sinasabi niya pa lang na sa simula ginagawa namin to, pero alam namin magtatagumpay kami kasi nasa likod namin ang Diyos. Nandun ang tulong at gabay at favor ng Diyos sa amin at wala yon sa inyo. So parang self-assuming ito, pero yun po ay bunga ng conviction ni Nehemiah. At kitang-kita naman talaga sa sitwasyong ito na kung sino talaga ang pinapaboran at sino yung hindi. Okay? So yun po yung pakikipaglaban na hinarap ni Nehemiah. Now, next, kailangan natin ng isang battle plan. At kagaya na sinabi ko nga sa inyo kanina, number 3, ang battle plan ay simple lang. 3 bagay po, no? Pray, fight, and trust. Okay? Pray, fight, and trust. Kailangan nating manalangin, kailangan nating lumaban, at kailangan nating magtiwala. Simple lang
pag inisip natin na ang buhay naman ay ganun lang naman talaga, pero kailangan nating makita to, mga kapatid, no? Unang-una, bakit panalangin? Sabi rito sa Nehemiah chapter 4, verse 7 to 9, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Ammon at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayan ang Jerusalem upang kami ay guluhin. Verse 9, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. So, ang number one na course of action natin is to pray without ceasing. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Manalangin ng walang tigil, no? Ibig sabihin, hindi ka na pumapat lang. Ibig sabihin yung bawat galaw mo ay halos prayer, no? Lord, eto na naman sila, nagsimula na naman sila, no? Bawat galaw mo, bawat hakbang mo, siguraduhin mo na nakatawag ka sa Panginoon kasi nandun ang source of strength mo eh. Sa Kanya magmumula ang kalakasan mo na pag tumatawag ka sa Panginoon, para kang tumatap sa power na hihigit pa sa kakayahan mo lang kung ikaw lang. Kasi minsan, ginagawa natin, masyado tayong tiwala sa sarili natin, nakakalimutan natin na we can only do so much. Bilang mga tao, may limitasyon ang ating kakayahan. Pero pag nasa likod mo ang Diyos, kapatid, kaya mong gawin ang kahit na anong bagay, kahit yung imposible pa. Dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Yan. So, dapat po tayong magsimula sa panalangin. We should pray without ceasing. That's number one. Sumunod, nung sila po ay patuloy na hinaharas ng kanilang mga kalaban, lumaban sila. So, pray, and then next, fight. Sabi sa Nehemiah chapter 4, verse 16 to 17, simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader, at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong. Verse 17, sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. No? So, habang sila ay nagtatrabaho, naka-ready ang kanilang armas sa pakikipaglaban. So, alam mo, ang buhay natin, kapatid, ay isang pakikipaglaban. Sabi nga, as we work, we fight. Di ba, naririnig nyo na pag yung isang tao na kahit na putol ang kanyang mga paa pero kumikilos siya, namamalimos o gumagawa ng paraan para mabuhay lang, doon natin nasasabi na ang buhay ay isang laban, no? Kaya nagtatrabaho ka lang pero yung pinagtatrabahuhan mo yun, pinagbubuhusan mo ng dugo at pawis mo para saan? Para sa ikabubuhay ng iyong pamilya. Para ka pa rin nakikipaglaban. So ang buhay, ang pagtatrabaho at ang pagkilos natin, parang pakikipaglaban yan. At magandang halimbawa ito, magandang example ito, na habang tayo ay kumikilos at nagtatrabaho, sa isang kamay, naka-ready ang ating sandata. Dapat naka-ready tayo dahil anumang sandali, nandyan ang mga taong gustong sirain ang ating mga pangarap, nandyan yung mga tao na gusto tayong patigilin sa ating ginagawa, nandyan yung mga problema na darating na magpapahina sa atin, nandyan yung mga pagsubok na testing sa katatagan natin. So kailangan nating lumaban. Kailangan nating maging matatag. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. So yung armor of God ang binigay sa ating kaparaanan para tayo daw po ay makatindig laban sa pakikipaglaban na ginagawa sa atin ng ating mga kaaway, yung kaaway natin na nagmumula pa sa kadiliman. Ano po ba itong armor of God? Napag-aralan na natin ito ng mga nakaraang preaching. Una po yung helmet of salvation, no? Yung helmet of salvation natin ang nagpoprotekta sa ating kaisipan para hindi tayo naapektuhan ng mga negatibong bagay, lalo pa sa kasalukuyang panahon ngayon na ang dami pong mga binabato sa ating mga deception. Pero pag alam natin na tayo ay ligtas at tayo po ay niligtas na ng ating Panginoon, hindi makakapasok yung mga negative thoughts na yan sa atin. Ako ay ligtas, ako ay panatag. Okay? And then yung breastplate of righteousness, ikaw ay isang taong matuwid. Ikaw ay isang taong blameless. So kahit na ano pang akusasyon o pambibintang na gawin sa atin ng ating mga kaaway, tatalbog lang lahat yan kasi suot natin yung kalasag ng pagiging matuwid, yung breastplate of righteousness, na tinatali naman ng sinturon ng truth, sinturon ng katotohanan, na ito ang nagpapatibay na ikaw ay isang matuwid na tao dahil yun ang katotohanan.
Kaya nakatali yun doon. Okay? And then of course, dala-dala din natin, suot-suot din natin sa ating mga paa yung shoes of evangelism, na kung saan tayo makarating, kahit saan tayo pumunta, ang dala nating palagi ay ang mensahe ng Diyos. And of course, kapag tayo po'y pinupukol na ng ating kaaway, binabato tayo ng mga pana, ng mga akusasyon, ng mga paninirang puri, ng mga slander at kung ano pa, meron tayong kalasag. No? Kagaya ng pinag-aralan natin nung nakaraan, bakit po ang kalasag natin ay pananampalataya o shield of faith? Kasi po, yan ang talagang pansalag natin. Yung tibay ng ating pananampalataya, ang pansalag natin sa mga offensive onslaught ng kaaway na yan. Now, depende po sa tatag ng iyong pananampalataya ang tibay ng iyong shield. Andyan ang mga pukol sa iyo, andyan yung mga akusasyon sa iyo. Pag mahina po ang pananampalataya natin, mahina po yung ating kalasag. So kailangan po nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Your shield is only as strong as your faith. No, kailangan pong matibay po 'yan. Kailangan po nating patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikipagkilala sa ating Panginoon at pagpapatibay sa pinagtitindigan natin na walang iba kundi ang katotohanan ng Diyos, which is also our offensive weapon, the sword of truth. No, yung sword on the word of the scriptures, yun ang ating offensive weapon. At kung tayo po sinasalakay ng mga kasinungalingan na yan, ang pagtagpas natin ay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. So yan po yung buong armor of God na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At kailangan po nating suot yan upang tayo po humaharap sa mga pakikipaglaban ng ating mga kaaway. May kaaway po tayo, kapatid. Kung ikaw po ay isang mananampalataya, kung ikaw ay isang believer, maniwala ka sa katotohanan ito. May aaway sa iyo, mayroong sasalungat sa iyo, at most of the time ito po ay mga tao na nasa paligid mo, baka mga kaibigan mo pang mga iba rito o malapit sa iyo, no? Bakit kanila sasalingin naman ng ganon? Kasi nandun sila nagmumula sa mga bagay na hindi nila naunawaan. Sila ay nasa dilim. At yung mga nasa dilim na yan ay hindi nakakaunawa ng mga bagay na nasa liwanag. So minsan ang dating nila sa iyo, papakabanal ka ba? Ano ba yan? Ganun. So masasaktan ang damdamin mo, andyan yung akusasyon na dati naman ganito ka, bakit ganyan ka na ngayon? Andyan yung mga paninira at iba pa. Pero maging matatag ka lang, no? Ikaw mananampalataya, maging matatag ka lang. Isuot mo ang iyong armor of God at humarap ka sa kanila na buong confidence na ang nagpadala sa iyo, nagsugo sa iyo, walang iba kundi ang Diyos, at ikaw ay titindig sa katotohanan na ang proteksyon sa iyo ng Diyos ay nandyan, maaasahan mo, at hindi ka niya iiwan. Okay, yan po ang ating pakikipaglaban sa buhay pong ito. Now, ganun din po ang hinarap ng mga Israelita. Habang sila po ay nagtatrabaho, sila ay nakikipaglaban. So, una, prayer, next is fight, and then pangatlo, tiwala sa Diyos. Sabi sa Nehemiah chapter 4 verse 19 to 20, sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo ay nagtatrabaho. Kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trumpeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Okay? Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Kapatid, sa gitna ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, minsan watak-watak tayo eh. Minsan parang hindi tayo organisado, minsan parang hindi tayo buo. Pero magtiwala ka lang na kapag tayo po ay nagkaisa at kapag tayo po ay may pag-iisang diwa na naninindigan sa katotohanan, naninindigan sa katarungan, naninindigan tayo ay nasa katwiran, ang panig ng Diyos ay nasa atin din. Ang panig ng Diyos ay nandyan. Magtiwala lang tayo na ang pakikipaglabang ito ay kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang makikipaglaban sa atin. Ipaglalaban tayo ng Diyos. Sabi rito, to trust God in the light is nothing. Kapag komportable ka sa buhay, kapag puno ang bulsa mo, kapag nandyan yung pera mo, nandyan yung mga bagay na that's the light. No? Masaya ang buhay mo, komportable ka. Pero yung magtiwala ka sa Diyos sa kadiliman, sa mga panahon na sinusubok ka, sa mga panahon ng kahinaan, sa mga panahon ng kawalan, at andun pa rin ang pagtitiwala mo, that is faith. Sabi ni C.H. Spurgeon, no? So to trust God in the light is nothing, but to trust in Him in the dark, that is
faith. And when you feel weary with the battle, kung ikaw ay nanghihina sa pakikipaglaban, tandaan mo, no? Remember that you are with God and who is fighting the battle with you. Ang Diyos na yan na pinaglilingkuran mo, ang Diyos na yan na tinataguyod mo, tinataguyod ka rin, at siya ang nangunguna sa pakikipaglaban mo. So, trust in God. Trust in Him. Okay? Yan po. So, pray, fight, and then trust. That is our simple battle plan kapag tayo po humaharap sa pagsubok ng buhay. Number 4, the need to fear God. Now, dito po sa sitwasyong ito, na-realize ni Nehemiah nung kasagsagan ng kanilang mga pagbubuo nitong wall, nagkaroon at natuklasan niya na meron palang mga umiiral na corruption sa kanyang mga kasamahan. Tatandaan mo mga kapatid, hindi naman palaging yung kalaban mo lang ang may diferensya. Minsan pati kayo. Minsan sa ranks mo nandyan din. Sa mga kasamahan mo, may mga mahihina dyan. Sa mga kasamahan mo, mayroong mga sablay dyan. May mga hindi matibay ang pananalig at bumibigay-bigay dyan at gumagawa ng kung anumang mga kaliwaswasan. Kapatid, para tayo ay manatiling matatag, kailangan ma-maintain ang ating righteousness. Dahil yung ating righteousness ang patunay na ang ating pinaglilingkuran ay walang iba kundi yung God of righteousness. Walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo panatili ang pabor ng Diyos sa iyo, dapat manatili din ang righteousness ninyo. Kaya nung nabalitaan ni Nehemiah yung mga pangyayaring ginagawa nitong mga Hudyong ito na sinasamantala yung kapwa nila Hudyo, ginigipit, binabaon sa utang, yung iba nga ay nagbenta na ng kanilang sarili para maging alipin ng kapwa Hudyo, nagalit siya. No? Sa verse 6, sabi niya rito sa Nehemiah chapter 5, labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito, nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito, ano at nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan? So dito pa lang sinasabi ni Nehemiah, ano ba yan? Bakit tayo nagkakagatan dito? Tayo ay nagsisiraan. Hindi naman maganda yung ganun. Meron tayong pakikipaglaban, meron tayong ginagawa dito na kailangan nating maging matatag at magkakaisa. Paano tayo magkakaisa kung tayo mismo ay nagkakagatan ng ganyan? Kung tayo mismo ay nagsisiraan o naggagamitan. Yan sinasabi ni Nehemiah dito. Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, verse 8, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na inaipagbili sa ibang bansa. Ngayon naman, kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo ng mga kapwa nila Hudyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginagawa, patuloy ni Nehemiah. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Yung mga pagano po ay yung mga hindi naniniwala sa pananampalataya ng mga Hudyo. Lagi kang makakatanggap ng kritisismo doon sa mga hindi naniniwala sa faith mo. Born again ka pa, ganyan din naman, lahat naman kayo, ganyan din. Yung iba nga sa inyo, bayaran, yung iba nga sa inyo, ganyan. Napupulaan yung grupo kapag gano'n. Kasi nakikita rin na kayo din ay hindi maayos. Kayo din ay may sablay, kayo din pala ay ganyan. So kung ganyan din lang pala kayo, bakit pa sa aanib sa inyo? Bakit pa maniniwala dyan sa Bible na sinasabi ninyo, di ba? Actually, sinasabi nga sa kasaysayan na si Gandhi, pinuno ng India, na kinikilala sa matayog na kaisipan at yung pakikipaglaban niya na non-violent na talagang pinush niya, ay disappointed sa mga Kristiyano. Sabi niya, I am in awe of Jesus Christ, but I am disappointed with Christians, sabi ni Gandhi. So kasi nakikita niya yung mga Kristiyano, sablay naman, yung mga Kristiyano pasaway din naman. So kung sila ang produkto ng pananampalataya mo, bata ko sa sanib dyan, kayo din naman ay nagkakagulo din. Yun ang isang akusasyon sa atin mga kapatid. Minsan, tayo mismo hindi nagkakasundo. No? Kaya nga ang panalangin ng ating Panginoon, that we may all be one. Hindi Ang nangyayari ngayon, tayo mismo hindi nagkakasundo. No? Kinorek yun ni Nehemiah. Sa panong paraan? Kailangan magkaroon ng takot sa Diyos. Kailangan umiral yung takot sa Diyos. Mali yung inyong ginagawa, sabi niya sa verse 9, dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. And then dinagdagan niya pa yan, kasunod sa verse 15 ng chapter 5.
Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihingan ba nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. So may corruption na nagaganap doon sa mga gobernador, yung mga naunang gobernador. Maging ang mga katulong nila, yung katulong ng gobernador, corrupt din, no? Dumadagdag sa pagpapahirap. Ngunit, sabi niya si Nehemiah, ngunit hindi ko ginawa yon sapagkat ako ay may takot sa Diyos. Ginawa niyang example yung kanyang sarili. Huwag nating gawin yan. Kapag tayo ay nasa posisyon, huwag tayong magpakita ng kagaspangan. Kasi importante po sa isang leader yung moral ascendancy na tinatawag. Paano kang susundin ng mga tauhan mo kung ikaw din mismo ay gumagawa ng kabalintunaan? Paano silang susunod sa example mo kung yung example mo rin ay hindi maganda? 'Di ba? So, yun ang sinasabi ko palagi. Moral ascendancy ay kailangan sa isang namumuno. Dapat ikaw ay isang huwaran para yung mga tao makita nila at ikaw mag-set na example kung ano yung dapat gawin. Hindi yung ikaw mismo ang nakikitaan ng kamalian, ikaw mismo yung pinagmumulan ng galit, ikaw mismo yung pinagmumulan ng mga kamalian, at nangyayari po yung mga bagay nito dahil sa mismong maling at hindi magandang example na nagmumula sa iyo. Hindi maganda yon. Kaya sabi ni Nehemiah, para makorek yon, kailangan umiral ang takot sa Diyos. Kailangan umiral ang takot sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng ating mandato para mamuno. Sabi sa Romans chapter 13, all authority is from God. It is a mandate from God. Kaya dapat yung Diyos ang kinikilala natin. Pero kapag kumikilos tayo na parang walang Diyos at tayo ang Diyos, iba na yon. Hindi na tayo deserving doon sa mandato na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga sa buong kasulatan na yun, Romans chapter 13 verse 1 to 7, 3 beses binanggit na ang mga lingkod na yan ay dapat maging lingkod ng Diyos. Dapat mag-perform sila as servants of God. No? Kasi ang Diyos ang namamayani sa kanila. At ang dapat yung katurungan ng Diyos ang siyang umiral sa lahat ng ito. Pinakita ni Nehemiah dito na sa mga namumuno, dapat importante ang takot sa Diyos. Magkaroon ka ng takot sa Diyos para gawin mo yung tama. At dahil meron siyang ganong takot sa Diyos at meron siyang malinaw na karakter na mabuti, kahit na humarap na siya sa matinding pagsubok, na pagtagumpayan yun ni Nehemiah. Kaya sabi sa chapter 6 verse 15 to 16, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Kapatid, maasahan natin ang tulong ng Diyos as long as tayo ay nananatili sa Kanyang righteousness. Kailangan po tayo ay kumikilos ayon sa plano, kagustuhan at layunin ng Diyos. There is a certain kind of discipline, a certain moral ascendancy na dapat nating tugunin bilang mga lingkod niya. Dapat maayos ang ating pamumuhay para masiguro din natin ang ayuda at gabay at patnubay ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. Nagtatagumpay tayo sa masamang mundong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Naintindihan niyo po? Yun ang tagumpay ng Kristiyano sa mundong ito. Na kapag tayo po ay napapaharap sa mga ganitong pagsubok, maraming kaaway sa paligid, maraming mga bagay na sumusubok sa ating pasensya, pero as long as tayo naninindigan at maayos yung ating example, kapatid, ang gabay ng Diyos ay nandyan din sa atin. At masisiguro natin yung tagumpay dahil sa pananampalatayang ito. Kailangan lang nating manalangin, sa bawat hakbang, manalangin, makipaglaban, fight, no? Maging matatag at humanda na kahit anumang sandali, andyan ang paglusob ng kaaway, dapat maging matatag. And then pangatlo, magtiwala sa Diyos. Pray, fight, and trust God. Yan ang ating simpleng battle plan bilang mga mananampalataya sa Panginoon. And then lastly, mga kapatid, ang example po ni Nehemiah ay isang halimbawa na nagpapakita po sa atin ng isa pang katulad niya na nagpunta sa atin para tayo ay tulungan. Walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesucristo. The one
Sabi sa number 5, the one who came to build us up. May mga pagkakataon, kapatid, na tayo ay sadlak sa kasalanan, tayo ay walang kapag-asa, tayo ay nandun sa yung atake ng kaaway ay nandyan lang at wala tayong kadepensa. At naramdaman yun ng ating Panginoon. Kaya minabuti niya na bumaba mula sa kanyang kaharian sa langit. Komportable siya doon, nandun ang kanyang kapangyarihan, nandun ang kanyang kalagayang maayos, pero na-burden ang kanyang puso't isip tungkol sa ating kalagayan, at siya ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao at hinarap ang mga pagsubok na ito kahit maging ang sakripisyo sa krus. Sabi sa Pilipos 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So parang in a way, para siyang example din ni Nehemiah. Nabagbag ang damdamin, nakita niya yung kalagayan ng kanyang mga kababayan, nagtungo siya doon para harapin yung pagsubok, at napagtagumpayan naman yun sa patuloy na pananalangin at paghingi ng gabay sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa, nag-alay ng kanyang sariling buhay at ibinigay ang sakripisyong matindi para po tayo ay magkaroon ng proteksyon. At ang proteksyon na yon, walang iba kundi yung kaligtasan na naging bunga ng sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi po tayo pinuntahan dito ng ating Panginoon, wala po tayong kapag-apag-asa. Kagaya po ng ginawa ni Nehemiah, si Nehemiah po ay parang precursor ng gagawin ng ating Panginoon dito sa bagong tipan. Nakita niyo po? So, maganda pong malaman ito mga kapatid, na kahit tayo po ay nandito sa buhay na ito, humaharap tayo sa maraming pagsubok. 3 bagay lang ang dapat nating tandaan mga kapatid, no? Tayo po ay manatiling nananalangin sa bawat sandali, pray without ceasing, bawat hakbang na gawin natin, bawat plano, bawat na naisip natin, bago natin simulan natin muna sa panalangin. Palaging panalangin ang ating unahin, no? Let's pray. And then of course, tayo po ay dapat na lumaban, no? We should fight at manatiling nakahanda lagi sa pakikipaglaban. Ang buhay natin ay isang pakikipaglaban. Ano man pagsubok ang dumating sa atin, ano man yung mga bagay na nagpapahina sa atin, kailangan nating lumaban. Kailangan nating maging matatag at magtiwala ng ating Panginoon ay kasama natin sa pakikipaglabang ito. And then panghuli, trust, no? Habang tayo nakikipaglaban, magtiwala tayo na ang ating kakayahan, lahat ng ito ay tanging sa tulong lamang at gabay ng ating Panginoon, na siyang nakikipaglaban din sa atin. Napakagandang isipin kapatid, na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok na ito, hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Hindi po ba? So kailangan po nating pagmulan nyo ng kalakasan ng ating loob. We should always pray, fight, and trust in God. So yun lang po ang simpleng battle plan na kailangan natin. And napakaganda din po na example na pinakita sa atin ni Nehemiah, na in spite ng napakaraming pagsubok, andyan po yung mga naninira, andyan po yung mga umaatake sa kanila, pero hindi po siya nanghina, na natili siyang matatag at nakipaglaban sa pamamagitan ng pananampalataya, nakamit ang katagumpayan. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoon, na nagbayubay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. Yan po yung maganda at simpleng mensahe na nais nating maunawaan sa araw pong ito. Siya po yung manalangin. Amang banal, muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Salamat po sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa araw na ito, at nawa Panginoon, patuloy niyo pong i-bless ang inyong mga anak, lalong-lalo na po yung mga nandun sa gitna ng kanilang pakikipaglaban sa buhay na ito. Panginoon, ang dami pong pagsubok na idinulot sa amin itong pandemyang ito. Ang dami pong mga pagkakataon na kami po ay pinahihinaan ito dahil sa takot na dinudulot nito sa mga panganib na nasa aming paligid, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga nawalan ng negosyo, yung mga hindi makagalaw dahil kulang ang resources, yung mga mahihina ang physical na kalakasan dahil sa pandemyang ito, yung mga matatanda, Panginoon, yung mga natigil sa pag-aaral ng mga kabataan, at marami pang mga bagay, Panginoon, industriyang nagsarado, at marami pang mga bagay na kailangan naming
paglabanan sa buhay na ito. Panginoon, naway patuloy nyo kaming samahan. Ang kalakasan namin na makapagpatuloy ay mula lamang sa inyo. Kayo po ang source ng aming strength, at habang kami po ay naniniwala na nandyan kayo at nandyan ang inyong gabay at patnubay sa amin, alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan. Nandyan din po ang aming katatagan na magpatuloy sa pakikipaglaban pong ito. Maraming salamat po, Panginoon, at naway patuloy kayong mahayag sa buhay po ng inyong mga anak, lalong-lalo na po doon sa gitna ng pagsubok, especially po yung mga nandun sa banig ng karamdaman na nag-i-struggle po sa virus na ito. Tulungan nyo po sila at bigyan ng healing, Panginoon. At yung mga nawalan ng pag-asa dahil po sa mga natigil nilang mga trabaho o anumang bagay na pinanghinaan ng kanilang loob, Panginoon, mga pangarap na naputol at iba pa, tulungan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo muli ang kanilang kalooban at sila po ay makatindig sa pakikipaglaban sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon, na maasahan namin kayo sa ganitong mga bagay. At alam namin na hambang nandiyan kayo sa aming tabi, hindi po kami matatalo sa pagsubok na ito ng buhay na ito. Kayo po ang aming katagumpayan, kayo ang aming kalakasan, at sa inyo lamang tinitiwala namin ang lahat ng ito. Muli, Amang Banal, maraming salamat. Patuloy po kayong mahayag at madakila sa aming buhay. Ang pag-ibig ng Ama, ang buhay ng Anak, at ang gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaamin lagi sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless po, mga kapatid.